Hello guys, bali January 2025 ngayon, New Year. So dapat maganda itong unang diecast na bubuksan natin. Inspect natin, tapos bigyan natin ng review. Ano ito? Ino64 na top secret Toyota Supra A80 GT300. So ayan, ito ang kanyang box sa likod. Merong design na Ino64. So Tokyo Auto Salon 2025 Event Exclusive Model. Itong Toyota Supra na to. Meaning, doon lang siya nabili sa event na ginawa recently sa Tokyo. So, parang ano yun Nias nila or mga car show, ganon. Doon pinipresent yung mga magagandang build ng auto. At the same time, meron ding mga diecast manufacturer na nagdi-display ng kanilang mga exclusive event model. So, ayan. Para sa akin, maganda itong top secret ng Ino64. Sabi ko nga nung una, okay na ako dun sa pop race. Kaso, parang matagal pa yun bago ma-release. Ang pop race kasi minsan sa isang kotse nila, inaabot yan ng parang mga 5 to 6 or 7 months bago ma-release. So, syempre, fan tayo ng Toyota Supra, fan din tayo ng top secret. Kahit hindi naman natin kabisado lahat ng mga build nilang auto, nag-order pa rin tayo nito para meron tayo nito sa collection natin. So tara, buksan na natin. Isang tape lang yung tatanggalin natin. Tapos itutulak lang natin palabas yung acrylic case. Yun. So yung card nila simple lang, pero yung font ng Supra, yan yung font din nila na nakalagay dun sa trunk nila. Yung emblem, yan yung style nyo. Top secret, syempre gold. High performance engineering service. Okay, so acrylic case. Yung base nya, talagang konti lang yung mga nakalagay. Wala masyadong mga arte. So sige, tara, buksan na natin. So eto guys, ang ating Toyota Supra Tokyo Auto Salon 2025 Event Exclusive Edition. So diba, must have na meron kang ganito kahit nakamine ka dun sa pop race na 750 pesos na pre-order. Oo, mura yun, tapos maganda yun, opening wood. Pero ito kasi on hand mo na agad. So ayan ang Ino64 naman, ano rin naman yan maganda rin naman ang mga quality niyan, tsaka mga gawa niyan. Tsaka syempre, sikat yung brand na yan. Tapos ang isa pang nagustuhan ko rito sa brand na to, naka-acrylic case ito. So madali siyang ilapag lang sa table, display, di ba? Then hindi siya ganun ka-prone sa rashes. Unlike ng mga naka-blind box, may clamshell. Pag hindi mo tinanggal yun sa case nila, magulat ka pag bukas mo meron ng mga rashes. So wala akong ibang masabing mali para dito sa top secret Supra na to. Maganda siya para sa akin. Maganda talaga siya agad. So hindi talaga ako kolektor ng Ino64. Pero kapag nagtabi ako ng Ino64, talagang masasabi ko solid yung kotse na yun. So ayan, may details sa vents, although hindi siya yung legit na butas. Naman siya, naka-decal naman yung pinaka vents niya kunwari. Unahin natin sa headlights. Headlights ng Toyota Supra, for me, sakto lang. Siguro yung outline na itim, hindi masyadong na perfect. Yung decal lang kasi yan. Pero kapag tignan mo naman siya ng harapan, diba, Toyota Supra, matic naman agad. Baba tayo dito sa bumper. So sa bumper, kita naman yung kanyang front mount intercooler. Then
Yung mold ng bumper, maganda naman. Tapos yung kanyang bumper lights, pang signal lights, naka na siya. Naka-bone na, hindi na siya yung flat katulad dun sa nagawa nila sa R34 nila na casting. So, ayan. Yung vent dito sa gilid ng intercooler, totoo yan, may butas. Tapos itong clear na plastic para sa ano ba to? Fog lamp ata niya ito. So, grabe. Ramdam mo kaagad na talagang event exclusive itong Ino 64 na Toyota Supra na to. So dito naman sa hood, meron dalawang maliit na decal para kunyari sa hood pins. Tapos syempre dito sa bandang gilid, yung top secret. Ano ba nakasulat? Top secret performance engineering service. So yun ang maganda din sa decals ng Ino, kahit sobrang liit, readable yung kanilang mga text. Tapos syempre, yung pa rin yung detail na maliit para sa windshield washer. And dito lang sa part na to, hindi, meron din. Merong vent dito sa gilid. So yun, sinipag naman si Ino 64, lagyan niya ng itim na paint ba yan or decal. Diba? So okay, windshield tayo guys. Windshield, dun sa pinaka taas, merong banner ng top secret. So okay. Tapos yung wiper, ayan, may wiper details, wiper cowl details, ganda, kompleto. Sa bubong, okay naman. Kung wala naman tayong, hindi naman tayo nakachempo ng defect. Back glass, ayan, meron din decal ng back glass. Tapos ang isa pang maganda rito guys, meron siyang rear wiper, oh. Yung rear wiper niya, separate piece yan. So, yan o. Kita yung rear wiper. Ganda. Tapos, syempre, itong malaking GT wing niya. So, naka-carbon fiber decal yan. Ito lang ang napansin ko sa GT wing niya. Ayan o. Meron parang maliit na dot. So, yan. For me, acceptable na yan. Hindi na big deal sa akin yan. Kasi madami na ako nakitang models na ganyan na kapag naka-carbon fiber decal yung wing, isa nga mas malala pa dyan. So, ito ako na sa akin to. Tapos, para naman sa kanyang wing brackets, makakapal pa rin yung detail. Feeling ko parang hindi pa rin yata silang nagsiswitch sa metal brackets. Mukhang plastic pa din. Fenders, tad-tad ng sponsor. HKS, may kung ano-ano pang nakasulat dyan. Then, may parang side exit dito. May side exit detail. Baka sa sa exhaust niya. Or sa turbo. Yun? Baka wastegate. Kasi may exhaust dito sa likod eh. So, ayun, again, hindi ko kabisado ang build ng auto na to. Tsaka hindi rin naman ako kung gano'ng ka-expert sa sasakyan. Baka alam nyo kung ano ibig sabihin nito. Ayan parang labasan na exhaust diba? So para makakapanood ng video na to, yung mga nagsisimula sa auto, tsaka kami katulad namin, ma-sharean tayo ng tama tsaka correct na info tsaka ideas. So yung body kits niya guys, maganda. Kasi yan, kapag tingnan mo siya on top, diba? Hindi siya yung normal na Toyota Supra. Ramdam mo yung body kits niya talaga. Naka-wide body kit siya. So sa pintuan, ganda. Merong decal na nakalagay, Secret 0 to 300 Supra. Tapos syempre sa side skirt, meron pang mga ibang mga sponsor na nakalagay din. Then may vent detail para dito sa kanyang side skirt. Malalim yung parang butas niya. So from here, pag tingnan mo siya, parang totoo na may butas talaga. Ganda. Para naman sa wheels ng Ino 64, ayan siya. Siyempre, kung mapapansin nyo, kita naman merong disc brake sa loob. Yan yung disc brake niya,
Caliper, I don't know kung gold ba yan o yellow. Tapos syempre, para naman sa wheels, rubber tires. Tapos yung design ng wheels niya, mukhang okay naman natin. Pero kung talagang hardcore kayo, pwede nyo i-wheel swap to. Order kayo sa TrueScale 64 page ng Chika Wheels. Tapos baka meron ng ganyang wheels si Chika Wheels, palitan natin, di ba? Same color, hindi. Mas maganda, mas detail. Ride height ng kotse, maganda. Mukhang sakto. Parang feeling ko kaya mag-roll nito. Tapos yan, detail ng gas lead, meron din naman. Check din pala natin guys yung sa likod na part. So sa likod na part, ayan. Yung Toyota logo, pinalitan na nila ng top secret. Pero oval shape pa rin. Tapos may third brake light na silver. So yung rear brake lights niya is very Toyota Supra. Medyo hindi lang pantay yung mga pagkaka-install ng decals, pero Toyota Supra na rin. Tapos ito, may small details dito, yan, may parang mga rivet na kulay itim na dot para sa rear bumper. And then sa likod meron siyang plate na nakalagay top secret. Tapos syempre maangas yung kanyang exhaust, diba? Ang laki ng muffler. Tsaka may color detail yung tip, yung pinaka-tip. So check natin guys kung ano ba to, rolling ba to? Kaya mag-roll na ito. Buksan na natin, kalasin na natin. Open naman eh. TrueScale 64, nakakabawas ba ng value kapag open na? Syempre hindi. Lalo na kapag binuksan mo tapos nakita mo solid mint yung item. Diba? Bakit mo iisipin na mumurahin na? Alam mo, yung mga grupo na nagpapakalat na loose na kasi o kaya na kasi. Mali sila. Hindi ganun. Well anyway, hindi natin alam. Baka mamaya sinasabi lang nila yon para matatak sa isipan ng mga members or ng mga tao na kapag nag-lose ka ng isang bagay, kailangan palugi or bagsak mo ng presyo ibenta. Para sa akin, mali yan. Well anyway, iba-iba naman tayo ng opinion. Front wheels rolling. Wow, okay ito Rear wheels, smooth rolling din. Nice! Ang galing. Galing ng gawa ni N64. So, ayan guys, kita, di ba, nagro-rolling. Pwede mo siyang ilaro ng gravity race. Pero, hindi mo na kailangan maging mukhang ogag na magtatatumbling-tumbling ka. Gawa ka na lang ng content na kagaya nito. So, ayan guys, sa ilalim, merong Inno64 na logo. Top Secret GT 300 164, proudly made in China. So, grabe, iba na talaga ang nagagawa ng mga Chinaman ngayon. Tapos ito, ang gandang improvement ito para sa Inno64. Smooth rolling. Tapos parang metal base pa ata. So talagang game on sila makipagsabayan sa sa mga rolling wheels gaya ng Pop Race, Mini GT. Hobby Japan kasi napako na sa stock up yung wheels. Minsan nakagulo pa. So, ayun. Kahit ako, lately nabibuisit na ako sa brand na yun. Hindi ko na masyadong love ang Hobby Japan. So, ito guys, kinakalas na natin itong Top Secret Toyota Supra. Para makita pa natin kung ano yung mga detalye na meron pa sa loob. Kasi kanina sa labas, may mga nakikita akong mga details sa loob like sa dashboard. Parang meron yata mga gauges. So good thing, madaling kalasin ang chassis ng Top Secret Supra. So confirm, metal base na siya. Tapos improve na yung housing ng axle. I think malaking improvement to kaya na-achieve nila yung rolling wheels. Check natin yung interior guys. So, galing kahit sa ilalim ng hood, merong product code na nakalagay. So, meron pa ding detail para sa rear view mirror. So, ito ang kanyang interior guys. Kahit yung mismong interior, meron ding product code. AATTS Top Secret. So, ibig sabihin nitong interior na to, dedicated lang talaga to para sa Top Secret Supra ng Inno64 na yan.
I mean, hindi nila pwedeng i-recycle to. Let's say kung sakaling magkaroon sila ng Toyota Supra na stock version, hindi pwede. So ayan guys, meron siyang roll cage na color gold din. Tapos dito sa likod merong rear strut bar yata. Ito, at least kinulay nila ng silver yung mountings, diba? So madaling ma-recognize na oops, ano yun, performance parts yun. Then ang ganda ng kanyang dashboard, merong mga gauges doon sa kaliwa. So syempre right hand drive JDMU. Tapos ayan, steering wheel, may detalye ng steering wheel. Gauge, merong mga decals ng gauges niya doon sa likod ng kanyang steering wheel. Tapos syempre, kita yung detail ng handbrake tsaka ng shifter. Ito lang napansin ko, hindi perfect yung pagkakalagay nila ng passenger seat. Sayang, Recaro seat pa naman yan, no? Kasi may decal, diba? Tabingi lang. Although yan, maayos yan. Kasi nakaglue lang naman yan. Nakaglue lang naman yan dyan. Lagyan mo ng konting glue remover, tapos sundutin mo palabas para ma-pull out. Pag na-pull out, tsaka mo dikit ng maayos ng pantay. Yun nga lang, medyo challenging dito since naka-roll cage siya. Diba? Baka maapektuhan. So ako siguro hindi ko na gagalawin yan. Na ano naman, interior dito lang naman na yan. Pag naman na nasa loob na to ng auto hindi mo na masyadong papansin. Tapos yun, nakatakata na seatbelts. Okay, so ganun lang kabilis guys. Para makapagbalik na tayo uli sa paggawa ng mga diecast reviews, di ba? Kasi matagal tayo natigil sa ganito Dahil sobrang naging busy na rin talaga ako. So ayun, dalawa yung naging natin, project car natin. Meron isang Jetta, tapos meron isang Lancer GT. Kaya talagang sobrang naging busy. Nawalan ako ng time talaga sa paggawa ng ganito content. Tapos, siyempre, yung mga dumarating na pre-orders ng TrueScale 64, kailangan i-monitor natin para hindi naman tayo mahihirapan sa distribution tsaka sa paniningil ng ating mga items. Diba? So, ayan guys, binabalik ko na kaagad itong Ino64 Top Secret Supra. Para sa akin siguro kung i-rate ko itong product na to ng Ino, 9 ang score niya, 9 out of 10. Bakit 9? Kasi yung yung 1 point siguro, yun na lang para dun sa napansin ko na yan, di perfect. Yan, katulad dito yung sa wing, medyo may maliit na dirt. Tapos yung sa upuan, hindi pantay. Pero di ba, Ino64 kilalang hindi rolling dati. Ngayon, rolling na yung kanilang product. Diba? So, para sa akin guys, kung meron pa kayong pagkakataon na maka-order or may mabilhan nitong Top Secret 2025 event model ng Ino64, sana bumili na kayo. Kasi yung mga ganitong klaseng model, panigurado, tataas ang value. Pero wala naman tayo pakialam sa value. Ang kasi doon, kapag tumataas yung value, diba, medyo mahirap na siyang ma-reach. So habang maaga-aga pa ba guys, habang may pagkakataon pa kayo, diba, must have itong model ito. Lalong-lalo na event model ito. So sa Tokyo Auto Salon, hindi ito magkakaroon ng mass production pre-order. Tingin ko lang kasi Tokyo Auto Salon siya So ganun siya ka-special. Kaya yung mga nag-set ng pre-order nito at the price range na 2,600, ganun, fair na yun. Tapos dumating naman agad. So napaka-smooth ng deal, diba? Talagang pati yung entry niya dito sa Pilipinas special din, ganun kabilis. So ayun guys,
Ino64 Toyota Supra A80 Top Secret GT300 Review. Salamat sa mga nanood. This is Truski64.